Nakakita na ba kayo ng sinaniban? Gusto kong sabihin sa iyo, huwag manood kung mag-isa ka sa gabi o kung hindi ka pa 12 taong gulang. Dahil ito ay batay sa totoong buhay ni Annalise Michel. Pagkatapos, mag-subscribe sa aking channel, at i-like ang video. Simulan na natin ang video. Meron isang babae na ang pangalan ay Annalise Michel na nakatira sa Russia, 23 years old siya, nang hindi inaasahan ay naging kakaiba ang mga kilos at ugali ng babaeng ito. Nalaman nila na si Annalise Michel ay sinaniban ng masamang kaluluwa sa loob ng katawan niya. 67 times nangyari sa kanyang katawan ang pagsanib, kaya nakikita talaga na malakas ito at sobrang matapang. Inanak si Annalise Michel noong September 21, 1952, buong pamilya nila ay naniniwala sa Diyos. Hanggang sa naging 16 na years old siya ay maayos naman ang kanyang pangangatawan at ugali nang tumatagal na hindi na malaman ng pamilya ni Michel kung ano na ang nangyayari at nagiging kakaiba na ang mga kilos at pananalita nito. Nakikita na siya ay palaging nakaupo mag-isa sa kanilang hagdan at palaging nagsasalita ng mga hindi tama. Isang gabi nakita si Michel ng kanyang pamilya na nag-iiba ang kilos at parang na-epilepsito, kaya pinagkasunduan ito na patignan sa doktor. Ngunit ang nakita to ay mayroon siyang sakit na temporal lobe epilepsy, kaya sinabi ng doktor na kailangan itong pagalingin ng 5 taon. Jasmad. Isang araw natutulog si Michelle nang bigla siyang nakaramdam na may nakaupo sa kanyang dibdib. Kaya agad itong ipinaalam sa doktor at ito ay tinurukan ng pampakalma at pampatulog. Doon nagsabi si Michelle sa kanyang pamilya na meron siyang nakikitang kakaiba at meron pa aligid-aligid at palaging nakakarinig ng mga kakaibang mga salita at meron din siyang nararamdaman na may nalalakad sa kisam lalo na kapag mag-isa ito. Isang gabi nakita ng kanyang nanay ang kanyang pagtitig ng masama sa picture ng kanilang puon. At buong mata ay itim na itim ito at galit na galit. Kinabukasan masamang sinasabi sa nanay at kung ano-ano sinabi sa magulang ni Michel na baka nasisiraan na ito ng ulo, pati mga ibang tao ay napapansin rin ang kakaibang kilos at pag-ugali, kaya tingin ng marami to ay si Michel ay nasisiraan na ng ulo. At kit anong paliwanag ni Michele sa kanyang pamilya ay hindi na pinaniniwalaan ito, ang tingin na nila ay nasisiraan ito ng ulo kapag nakakita si Annalise ng gagamba o ipis. Kinakain niya ito. Dito napansin ng kanyang pamilya na si Michel ay kada nakakakita ng picture ng puon ay palaging sinisira ito at sobrang galit na galit ito. Do pinagkasunduan ng pamilya ni Michel na ipagamot ito sa magaling na albularyo. Doon kita sa katawan ni Michel na ito ay meron nakasanib na masamang kaluluwa sa katawan ni Michel, kaya dinala nila ito sa mas magaling na albularyo na ang pangalan Odio Astero. Doon kita ng pamilya at albularyo, nakakaiba ang kilos at umihi ito sa harap nila at ininom ang kanyang umihi. Odio Astero ay nagsama ng kanyang makakatulong na nanggaling pa sa simbahan. Minsan, nakakarinig sila kay Michel na nagsasalita siya ng salitang Russia at English. At nagsasalita ng masasamang salitain, napagtanto ng albularyo na meron 6 na kaluluwa ang nakasanib sa katawan nito at ang mga pangalan nito ay sila. Eto na po play ko na yung tunay na video. Eto po ang mga tunay na pangalan ng kasanib sa katawan ni Michel. Sa kanya ng mga nakasanib dito, kaya umabot sa pagkamatay nito. Pagkalipas ng ilang araw inilibing na si Michelle ng inakala ng pamilya ni Michel, ay tapos na ang mga kababalaghan nangyari sa kanyang anak na si Annalise Michel,
ay hindi pa rin natatapos ito. Isang araw may pumunta sa bahay ng magulang ni Annalise Michel, isang madre. Sabi ng madre, hukayin at buksan ang kanyang pinagkakalibingan at ang ataol. At sinabi ng madre na huwag magpapatalo sa mga masasamang elemento tulad ng sanib. Basta manalig lang palagi sa Panginoon. Mayroong isang Hollywood movie na batay sa tunay na buhay ni Annalise Michel, KC Exorcism. Makisubscribe lang po kayo channel ko Buhay Bida, at ito ay mga hango sa tunay na buhay.